Yung pangalan na nga po, yung position po sa barangay. Okay. Good afternoon first. I'm Kagawad Edna Bautista ng Barangay Balumbato. Ang hawak kong committee is Clean and Green Solid Waste Management Committee. Yung tanong lang po namin is, what is campaign Greener Barangays all about po? Or yung tungkol po sa committee nyo po? Siyempre, tungkol sa committee ko is Clean and Green yun, di ba? Sama na din yung Solid Waste Management. Hindi kasi pag sinabing Clean and Green Solid Waste Management, tungkol yun sa paglilinis ng buong barangay. Tungkol sa ating environmental, kung ano yung mga surroundings sa atin na dapat malilinis natin yan, di ba? And then what? Ano po yung mga na-encounter ng environmental issues po sa barangay na? Actually, nung bago pa lang ako, na-encounter ko dito, sobrang dominant ng, hindi pa sila nagsisegregate kasi ng basura nila. Diba? Hindi sila nagsisegregate and sobrang dami talaga saka parang hindi pa na-educate sila sa yung paglilinis sa harapan nila. Ano? Medyo mabigat ang trabaho ang committee ng Clean and Green Solid Waste Management kasi tungkol nga ito sa surroundings and medyo magiging stricto ka sa mga tao na makikita mo makalat, madumi ba, basura, di ba? So, yun ang pinakamahirap doon. Kasi hindi natin masasabi na ang mga tao parang nasanay na sa hindi malinis sa kapaligiran. So, parang challenge yun sa aming mga kagawad na may hawak ng Clean and Green Solid Waste Management na ito, di ba? Kasi talagang kailangan mo ituro sa kanila. Higit sa lahat yung pag-uumpisa ng magkaroon kami ng segregation. So, alam mo yung segregation. And then, ano po yung naging response nyo and yung proseso po para matugunan yung problema or yung issue kinaharap po ng barangay? syempre, kailangan magkaroon kayo ng information dissemination, especially kung ipagpapatupad mo yung segregation. Segregation, yun naman ang segregation ay kailangan pagbukod-bukurin yung mga nabubulok at saka yung mga kalakal. Yung biodegradable natin at saka yung residual natin. So kailangan pagbukod-bukurin yun. Which is na medyo mahirap talaga yun sa mga residente na nasanay na sila na ang pagtatapon ng basura sabay-sabay lahat, diba? Pero so far naman, may isang taon na kami nagsisegregate and then maganda naman. So kailangan lang talaga information dissemination. Pupuntahan mo sila sa mga bahay-bahay nila, magbibigay ka ng form about information, tuturo nyo sa kanila kung paano mag-segregate ng basura. And then meron din kami sinatawag na araw ng pagdating ng truck. Halimbawa yung MWFS, Monday, Wednesday, Friday, Saturday, ang kinukuha ng truck ay yung mga nabubulok lang at saka yung mga residual. And then meron tayong tinatawag na Tuesday and Thursday na yung kinakuha naman nila ay ang mga kalakal. Ang kalakal natin ay pwede yung mga karton na hindi babasa, mga plastic bottle, lahat ng plastic bottle, lahat ng mga mapapakinabangan pa, na marirecycle pa, na magagawa pa ng paraan na may mga manufacturer na nagagawa ng mga kung ano-anong ginagawa nila, pwedeng gawin yung mga pwedeng upuan, pwedeng table, lahat yung kalakal na iyon ay napupunta sa pagawaan yun. May mga manufacturer na kumukuha na bumibili ng mga kalakal na yun para ma-recycle nila yun. Pwede yung mga papel natin, gano'n, di ba? Yun, ano pa. So, sabi niyo po kanina, naka-isang taon na po kayo ng segregation. So, pag pinagpatuloy po, ano po sa tingin niyo yung magiging epekto ng implementasyon po niyo? Ay, maganda. Kasi, magkakaroon sila ng tawag dito. Magkakaroon sila ng disiplina. Disiplina na naturuan mo sila na meron palang hindi dapat na itapon na basura na papakinabangan, meron basurang talagang mapupunta sa basurahan. And then malinisin naman yung pagtapon nila doon sa dumping. Halimbawa, nagtatapon sila ng mga basura sa Montalban, sa Nagota,
lahat yun, mapapawasan yung naitatapon doon. Yung iba, napapakinabangan dahil napupunta sa kalakal, di ba? Hindi lahat napupunta sa basura. Hindi lahat napupunta. At meron pa, isa pang kaanuhan doon sa pagsisegregate, yung kasing mga nabubulok natin, like yung mga pinagbalatan ng prutas, mga dahon-dahon, mga pinagkainan, di ba, sama-sama yun sa isang plastic. Meron kaming ginagawang composting, di ba? Which is ang composting, makakatulong sa mga nag-harden, katulad ng meron kaming hapag dyan. Hindi na namin kailangan bumili ng, ano ba yun? Abono. Diba? Hindi na namin kailangan bumili ng abono kasi yung kinocompost namin na ano siya, nagiging dinadagdagan namin ng ingredients ng pusot, nagiging lupa yun, black na lupa, na which is ilalagay nila yun doon sa mga pananim. Meron kaming harden dyan sa taas, meron kaming hapag dyan. So napapakinabangan, lalo na doon sa may mga harden. Meron din ako nakilala na nagko-composting siya, galing din sa mga tinabas nilang mga dahon, mga halaman nila. Yun ang kaigihan ng kung may pagpapatuloy natin ang segregation, magiging malinis. Yun lang. Dahil sa Ang gusto ko lang mangyari, yung dito, meron naman dito na anong magiging di ba? Kahinat lang kung kailangan magkaroon ng disiplina ng mga tao. Hindi lang dahil sa sumusunod tayo ng segregation, hindi lang dahil sa ginagawa natin na, kundi magkaroon tayo ng disiplina bawat isa. Matutunan pati mga bata, matutunan kung paano pagtapon ng tamang pagtapon ng basura. At saka kung makikita nyo, may mga tindahan na undisciplined. Diba? Tapat na lang nila, hindi pa nila linisin. Yun ang nakakainis doon. Yun ang pagiging undisciplined ng tao natin. Pero siguro a little by little, natututunan din nila yung maglinis ng, kasi magkakaroon din kami ng mga campaign dyan na magkakaroon kami ng ordinansa ng tapat kulinis ko. Diba? Pag nagkaroon tayo ng tapat kulinis ko, syempre machi-check rin natin yan kasi syempre pwede kang gumawa ng programa na sa tapat kulinis ko, pwede mo sabihin na, o sige, yung pinakamalinis na lugar, magkakaroon kayo ng prize. Diba? At saka, pinakamalinis na lugar, o so syempre kung iniisip nila na magkaroon sila ng prize, so syempre maglilinisin nila yung mga harapan nila, no? Kasi minsan parang gusto nila, inaasa na lang nila sa sweeper natin, di ba? Which is na hindi, kayo, di ba? Alam nyo na yan na dapat maging malinis ang kapaligiran natin. And one thing more, pag malinis ang kapaligiran, health is wealth. Pag malinis ang surrounding natin, malayo tayo sa sakit na dengue. Malayo tayo sa mga sakit, ano po mga sakit. Lalo na kung may mga kapatid kayo, may mga nanay na may mga anak na maliliit na naglalaro dyan, kung ano-ano, kung may mga basura dyan, di ba? May mga daga, may mga kain ng daga. Doon nakukuha yung sakit. Kaya dapat talaga, na-implement natin yan. Dapat kulinis ko, at saka environmental sanitation. Okay? O, sige na, siguro. Yung meron po ba kayong motto sa Greener Barangay? Siguro, wala naman akong motto, kaya lang, yun siguro, ang motto ko na siguro, health is wealth, malinis na kapaligiran, tamang pagsasaayos ng mga basura, yun, siguro yun ang pinakamoto ko. Tamang pagsasaayos ng mga basura, at saka yung malinis na kapaligiran. Ha? Okay, thank you so much. Maraming salamat.